Ngayon, kapag narinig mo si Manuel Macron, maiisip mong ad ng salamin siya at nasa maaraw na lugar. Nakakuha ng pansin ang larawang ito. Bakit siya nakasalamin kahit nasa loob? Style ba ito ni Macron para mapansin? Baka di mo napansin, pero marami talagang sikat sa Hollywood at iba pang influential na tao sa mundo ang lumalabas sa kamera. May malaking pasa sa mata at huling nakita ang ganitong kulay ubeng marka sa muka kay Sharon Stone, kilalang aktres sa buong mundo. Malaking pagkakataon ito, pero marami ang naniniwalang hindi ito simple. Tanong nila, anong uri ng epidemya ng pasa sa mata ang tumatama sa maraming personalidad? Mga kapatid, napakakaiba nito, hindi ba? At habang mas iniisip mo ang tungkol dito, lalo lang itong nagiging mas kakaiba. Sa katunayan, may iba't ibang mga teorya ng konspirasyon na tungkol sa tinatawag na The Black Eye Club o ang club ng maitim na mata. Ngayon, ipapakita ko ang mga pangunahing teorya sa kontrobersyang ito at ang mga sikat na personalidad na may pasa sa mata. At higit sa lahat, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng misteryong ito? May sinasabi kaya ang salita ng Diyos tungkol dito? Yan ang aalamin natin simula ngayon. Ako si Pastor Antonio Junior. Paki-subscribe po sa aking channel bago tayo magsimula. I-activate ang notification bell para matulungan kitang maintindihan ang Biblia araw-araw sa simple at madaling paraan. Tara, simulan na natin. Kamakailan, lumitaw si Sharon Stone, Amerikanang aktres at supermodel, sa larawan na may itim na mata. Nag-alala ang mga tagahanga dahil inisip nilang biktima siya ng domestic violence. Dahil sa naging usap-usapan, nag-post si Cheryl ng isang video sa kanyang Instagram na nagsasabing ayos lang siya at aksidente lang talaga ang nangyari. Ipinaliwanag ng aktres na nasa isang hotel siya at nang magising siya sa gitna ng gabi para pumunta sa banyo, nabangga niya ang kanyang mukha sa marmol. Kaya nagkaroon siya ng pasa sa kaliwang mata. Sabi niya, "Pabiro, gumagaling na, pero maganda ang pasa ng mata ko. Dapat nakita niyo ang ginawa ko sa marmol na sahig." Kamakailan, ilang sikat na personalidad ang lumitaw sa kamera na may parehong pasa sa mata. Kasama na rito ang aktor na si Adam Sandler, ang mga awit na si Lady Gaga, ang aktres na si Wisi Witherspoon at ang bokalista ng rock band na Aerosmith, si Steve Tyler. Kabilang sa mga ito sina Kelly Osbourne, anak ni Ozzy Osbourne, dating United States President George W. Bush at Papa Francisco. Marami pa. Ano naman ang paliwanag sa kulay ubeng marka sa mata nila? Madalas sinisisi ang fans sa pagiging hindi maingat at sobra sa paglapit sa iniidolo. Nadamay siya na dapa o naging biktima ng aksidente tulad ni Sherry Stone sa hotel banyo. Pero totoo ba talaga ang mga palusot na ito? Ayon sa mga tagapagtanggol ng ilang teoryang konspirasyon, ayon sa Amerikanang manunulat at radio host na si Sherry Shea Reining, na sumulat ng panayam kay Diablo at nagsabing na interview niya si Satanas, ang mga pasa sa mata ng mga sikat ay hindi basta nangyayari, kundi bunga umano ng prosesong tinatawag na escalpelamento da alma, na parang pagtanggal sa kaluluwa. Sabi ng manunulat, maaaring makuha ng mga demonyong nilalang ang kaluluwa ng tao sa pamamagitan ng iba't ibang ritual, kabilang ang escalpelamento. Sabi ni Sherry, ginagawa ito ni Satanas para kunin ang kaluluwa ng tao at maiwang walang laman ang katawan. May ibang nilalang na papalit dito matapos niyang ipagpalit ito para sa kasikatan, tagumpay o kapangyarihan. Isa lang bang pagkakataon na ang mga taong ito ay umabot sa mas mataas na tagumpay kumpara sa karamihan sa kanilang larangan sa mundo? Mas magaling nga ba sila sa iba? O may madilim at sobrenatural na dahilan sa likod ng kanilang tagumpay? Sa dulo ng video, ibabahagi ko ang opinyon ko kung posible bang maibenta ang kaluluwa sa demonyo. Pero bago yon, gusto kong ipakita sa iyo ang iba pang mga teorya na nabuo tungkol sa sinasabing club ng itim na mata. Ayon sa isa pang teorya, ang mga taong may pasa na kulay ube sa paligid ng mata ay dumadaan sa matinding ritual ng inisasyon. Konektado ito sa mga elitistang grupo tulad ng mga Illuminati. At dahil dito, kailangan nilang magpakita sa publiko na may ganitong marka. Kung iisipin, maaaring may katuturan ang sitwasyon. Hindi naman nila tinatago ang marka, nagbibigay lang sila ng dahilan para dito.
Iba ito sa orihinal na layunin ng Illuminati ng Bavaria, na noon ay nagtutulak ng katuwiran, edukasyon, at panlipunang reforma noong ika-18 siglo. Sinasabing layunin ng Illuminati ngayon ang kontrolin ang mundo. Ayon sa teorya, ang Illuminati ang nagmamaniobra sa mga pandaigdigang kaganapan, gobyerno, ekonomiya at lipunan para magtatag ng bagong kaayusan. Pinaniniwala ang naaapektuhan nila ang mga lider at makapangyarihang tao sa pagsusulong ng lihim na layunin gamit ang media, pelikula, moda, politika at iba pang maimpluwensyang larangan. Ayon sa mga taga-suporta, kontrolado ng Illuminati ang pangunahing media para manipulahin ang opinyon ng publiko at panatilihing kontrolado ang populasyon. Kasama sa manipulasyong ito ng media, ang pagkalat ng maling impormasyon at paggawa ng mga kwentong pabor sa layunin ng mga Illuminati. Pinaniniwala ang kasali rin sila sa paglikha at pagpapanatili ng krisis sa ekonomiya at lipunan. Sinusulit nila ang kaguluhan para itulak ang mga pagbabagong makakabuti sa kanilang pandaigdigang kapangyarihan. Ang Illuminati ay konektado sa mga simbolo at lihim na ritual na ayon sa teorya ay gamit nila upang ipakita ang kapangyarihan at kontrol. May naniniwalang ang ilang sikat o pampublikong personalidad na gumagamit ng ilang simbolo o kilos ay nagpapakita ng katapatan sa Illuminati. Makikita natin ang mga taong may sugat o pasa sa mata at may naniniwalang konektado ito sa pagsamba sa Diyos. Si Horus, Diyos ng araw sa Ehipto, ay may itim na kaliwang mata para sa buwan at puting kanang mata para sa araw. Bukod sa mga teorya, may paniniwalang ang pasa sa kaliwang mata ay palatandaan ng demonyo. Noong 1879 iniulat ng Freeman na ang itim na mata ay malinaw na tanda ni Satanas. Kulang tayo sa impormasyon tungkol sa paniniwalang ito. At sa huli, isa pang usapin na madalas pag-usapan ay na ang mga pasang ito ay resulta ng napakamahal na ineksyon ng isang substansya na tinatawag na adenochromo. Sabi ng teoryang ito, pinapahirapan ang mga batang inihiwalay sa iba't ibang lugar para makuha ang substansya. Kapag ang tao ay sobrang takot at malapit mamatay, sinasabing naglalabas siya ng likidong adenochromo. Bawat isa sa kanila ay nakakagawa lamang ng 10 mililitro ng substansya na kailangang kunin mula sa katawan kaagad pagkatapos ng kamatayan at ilagay sa ibang tao para magdulot ng pagpapabata. Ipapaliwanag dito kung bakit maraming mayayaman at sikat na parang di tumatanda. Ayon sa mga siyentipiko, ito raw ay teorya ng sabwatan dahil kinukuha na ang likidong adenochromo mula sa mga hayop at ibinebenta sa laboratorio. Naging abot kaya ito para sa lahat. Kaya walang silbi ang sindikato ng human trafficking para lang sa substansyang ito. Ngayon, gusto kong talakayin kung maaari bang ibenta ng tao ang kanyang kaluluwa sa dyablo. Ang sagot, hindi ito posible. Hindi natin maaaring ialok sa kahit kanino ang isang bagay na hindi naman atin. Walang sino man ang maaaring magbenta ng sariling buhay sa dyablo, sa simpleng dahilan na ang buhay ay hindi atin. Pag-aari tayo ng Diyos ayon sa Salmo 8 at Efeso 2. Kapag sinasabi na isang tao ay ipinagbili ang kaluluwa niya sa dyablo, ibig sabihin nakipagkasundo siya para makuha ang gusto kahit kapalit ang sarili niyang kapahamakan. Ganito lang magpaliwanag, gets mo? Oo, pwedeng piliin ng malaya na lumayo sa Diyos at maaari ring magpasya na bumalik sa Kanya. Laging nagpapatawad ang Diyos. Kailangan lang nating taos pusong humingi ng tawad at maniwalang si Jesus ang ating tagapagligtas. Amen. Dahil dito, wala talagang anumang uri ng permanenteng kontrata sa dyablo. Hindi rin ibig sabihin nito na dapat subukan nating lokohin siya. Dahil ang paglalaro sa sarili mong kaligtasan ay, sa pinakamababa, napakadelikado at tulad ng sa kaluluwa, wala ring saysay na sabihin ng isang tao na may lubos siyang kontrol sa sarili niyang katawan. Mga kapatid, wala tayong ganap na kapangyarihan sa sarili dahil hindi tayo ang lumikha sa atin. At sa parehong paraan, wala rin tayong kakayahan na tukuyin kung paano at kailan matatapos ang ating buhay at hindi rin natin kayang kitilin ang sarili nating buhay. Diyos ang nagbigay ng buhay at Siya lang ang may karapatan dito. Kaya, mga kapatid, nasa huling panahon na tayo. Ayon sa Biblia, sa huling mga araw, mas uunahin ng tao ang kalayawan
kaysa sa Diyos at patuloy silang maghahanap ng pagsamba. Dahil dito, maraming tao, lalo na ang mga sikat at makapangyarihan, ay handang gawin ang lahat para mas lumaki ang kanilang kasikatan, tagumpay, pera at impluensya. Sa Mateo 6 sinabi ni Jesus, ang mga mata ay ilawan ng katawan. Kung mabuti ang iyong mga mata, mapupuno ng liwanag ang katawan mo. Kung masama, mapupuno ng kadiliman. Kung ang liwanag mo ay kadiliman, gaano kalalim iyon? Pag nilayan ito, mga kapatid, itinuturo ng talata kung bakit mahalagang may malinis na pananaw at nakatuon sa walang hanggang halaga. Ang ating mga mata ay parang mga ilaw na nagbibigay liwanag sa ating pagkatao. At kung ang mga ito ay nakatuon sa mabubuti at matuwid na bagay, natural na ang buong katawan natin, ibig sabihin ang buong buhay natin ay mapupuno ng liwanag. Ngayon, kung ang ating mga mata ay nakatuon sa maling mga hangarin at ambisyon, mapupuno ang ating mga mata ng kadiliman. At sa kasamaang palad, marami ang nahuhulog sa bitag ng kaaway kapag inuuna nila ang paghahangad ng kapangyarihan, kasikatan at pera. At dahil dito, napakahalaga na maging mapagbigay tayo. Itutok natin ang ating mga mata kay Jesus at sa mga pagpapahalagang itinuro niya sa atin. Sa ganitong paraan lang tayo magkakaroon ng buhay na may liwanag, kapayapaan at kasiyahan. Amen. Ako si Pastor Antonio Junior. Kung nagustuhan mo ito, ibahagi sa mga kaibigan at mag-subscribe sa channel ko. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng lubos. Hinihintay kita sa susunod na video. Isang mahigpit na yakap.